Proyekto Helmo. Ako po si Bianca, mula Cagayan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento naming mag-asawa sa engkwentro namin sa isang babaeng nagngangalang Lourdes. Dekada 70, tahimik kaming naninirahan ng aking asawang si Charlie sa aming bahay kubo. Buntis ako noon sa una naming anak. At talagang ingat na ingat sa akin ang asawa ko. Gayon din ang aking mga magulang. Medyo masela ng aking pagbubuntis at kinakailangan talaga ng iba yung pag-iingat sa lahat ng mga gagawin ko. Parating bumibisita sa amin ang aking mga magulang at binibigyan kami ng mga pangontra laban sa mga masasamang elemento. Sa mga hindi kasi nakakaalam, pugad na mga aswang, maligno at engkanto ang aming lugar. At marami sa amin ang nababati at napaglalaruan ng mga masasamang elemento na yon. Isa pa, nanganganib din ang buhay ko dahil sa aking pagbubuntis. Batay sa aking ama, lapitin umano ako ng mga nilalang, lalong-lalo na ng mga aswang. Dahil alam naman ng lahat na mabango sa pang-amoy nila ang sanggol sa sinapupunan ko. Binigyan din ako ng kakaibang mutya ng aking ama. Anak, ito ang bertud ng pulang rosas. Nagmula ito sa kakasibol na bulaklak. Palagi mo itong dadalhin kung saan ka man pumunta. Huwag mo itong aalisin sa katawan mo. Ito magsisilbi mong pantaboy sa masasamang elemento. Lalong-lalo na sa mga aswang. Hinawakan kong mabuti ang bulaklak at nagpasalamat ako sa tatay ko noon. Madalas ay hindi sila nagpapalipas sa amin ng magdamag. Umuuwi din sila ng nanay ko sa bahay nila dahil hindi nila pwedeng iwanan ng matagal ang aking dalawang kapatid na Binatilyo at Dalagita. Mahirap na umano ng mga panahon noon at baka bigla na lamang may masasamang taong manloob sa bahay at pagtangkaing patayin ng mga kapatid ko. Hindi rin kasi ligtas ang kinaroroonan ng bahay nila at marami na rin ang mga estranghero na buhat sa iba't ibang lugar. Kaya mahirap nang basta na lamang nilang iwanan ng mga ito ng matagal. Kaya naman hindi na namin sila pinapatagal na manatili sa aming bahay noon at hinahayaan na lamang na umuwi kahit ating gabi. Lumipas pa mga araw at napapansin ko na madalas na din na nagtutungo sa aming bahay si Lourdes na matalik na kaibigan ni Charlie. Dalaga pa lamang ako na ikikwento na sa akin ni Charlie ang tungkol kay Lourdes noon. Ayon sa kanya, ay matalik na niyang kaibigan ito simula pa ng elementarya sila pero kahit kailan ay hindi man lamang siya nakaramdam ng anumang espesyal na pagtatangi dito. Kapatid lamang ang turing niya at hindi na hihigit pa doon. Pero malakas talaga ang kutob ko eh. Simula pa nang makilala ko si Lourdes. Ganoon naman talaga ang mga palagay ng mababae, diba? At kahit kailan ay hindi kami pumapalya sa mga paghihinala namin sa mga kapwa namin babae. Matagal ko nang napapansin na may lihim siyang pagtingin sa asawa ko. Pero hindi siya ang pinili nito. Kaya naman hanggang mabuntis ako ay hindi pa rin siya nito tinatantanan. Nakikisama naman ako sa kanya dahil maayos naman siyang makipagkaibigan sa akin kaso hindi nawala sa isip ko na nagbabalat kayo lamang siya at marahil ay pakitang tao lamang ang pinapakita niya sa akin
para lang kuhain ang loob ni Charlie. Medyo nangingilag pa ako dahil maraming napapabalita sa aming bayan na mga nangamatay na residente at natatagpuan sa mga bakanting lote na wala ng mga dugo sa buong katawan. Inisip nila na baka may gumagalang kung anong mamamatay tao, pero iba ang paliwanag ng kaibigan naming albularyo na si Mang Lando. Nabanggit niya sa amin na marahil manlalayog ang salarin sa lahat ng patayan na nangyayari sa aming bayan. At may pinaghihinalaan siya nun. Yun ang pamilya ni Lourdes. Hindi sana kami maniniwala, pero may alam si Mang Lando sa mga ninuno ng dalagang yon. Batay sa kanya, ay isang dayuhan mula sa Samar ang pamilya ni Lourdes. At may nakapagsabi sa kanya na may nakahuling residente sa kanilang bayan na pumapatay ang lola at ina ni Lourdes ng mga tao gamit ang kanilang mahaba at magagaspang na buhok na animoy karayom sa sobrang tulis. Isa umano silang uri ng manlalayog na pinaniniwala ang nagtataglay ng mahahabang buhok na ginagamit nila para makapangsipsip ng dugo at lakas na mga tao. Kaya kung maaari umano ay mag-ingat kami kay Lourdes, gayon din sa pamilya nito. Binigyan niya ako ng malaking kaha ng posporo, samantalang si Charlie naman ay binigyan niya ng sulo at nagwika. Takot ang mga manlalayog sa apoy. Posibleng nangangamba silang matupok ng apoy ang kanilang mga buhok. Kaya kung gusto niyong mapatay ang mga manlalayog, ay kailangan ninyo silang masunog gamit ang apoy na yan. Buong puso naming tinanggap ang mga pangontrang ibinigay ni Mang Lando at bumalik na kami sa aming bahay. Inobserbahan kong mabuti sa araw-araw si Lourdes nun. May ilang beses ko na rin siyang nahuhuling kumakapit at lumilingkis kay Charlie. Mabuti na lang at hindi nagpapadala sa tukso ang asawa ko. Iniisip pa rin niya ang kapakanan ko, kaya minabuti niyang dumistansya kay Lourdes nun. Bagay na hindi nito matanggap. Isang araw ay nagawi na naman sa bahay namin ang aking mga magulang at naibalita ng nanay ko na habang bumabiyahe sila ay may namataan sila sa gawing kakahuyan na figura umano ng isang tao. Medyo malayo sila sa direksyon nito, pero natanaw nila na isa yung babae at tila may nilalantakang kung anong bagay. Sinipat nilang mag-asawa kung anong ginagawa nito at laking gulat na lamang nila na pagharap ng babae ay punong-puno ng dugo ang mukha nito at ang mahabang buhok nito ay naliligo din sa dugo. Nanlilisik ang mga nagbabagang mga mata. Nangingintab ang buong katawan sa langis nun. Mabuti na lamang at hindi sila nito napansin. Nagpasalamat naman kami mag-asawa at walang nangyaring masama sa mga magulang ko nun. Bandang 7:00 na noon ng gabi at nabahala kami na baka abutin na naman ang hating gabi sa daan ng aking mga magulang. Kaya naisip namin na pabalikin na sila sa kanilang bahay. Pero laking gulat ko nang sinabi ng aking ama na wala akong dapat ikabahala dahil nasa bahay nila mga tiyo at tiyahin ko. Kaya may makakasama sa buong magdamag ang aking dalawang kapatid noon. Nakahinga naman kaming maluwag ng asawa ko, kung kaya't doon na muna namin pinagpalipas ng buong magdamag ang aking mga magulang bago sila umuwi sa kinabukasan. Nung sumunod na araw ay naninibago ako dahil hindi bumibisita sa bahay si Lourdes. Sumapit naman ang isang gabi na hindi ako makatulog. Napaka-maalinsangan ng buong paligid sa pakiramdam ko. Pabaling-baling ako sa higaan at hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga kaluskos
na nagmumula sa bubungan ng bahay. Naalarma ako at hindi ko na magawang ipikit ang aking mga mata. Ginising ko si Charlie. Pabulong kong sinabi sa kanya ang mga naririnig kong kaluskos mula sa bubong ng bahay noon. Nakiramdam kami mag-asawa. Pinakinggan naming mabuti at patuloy pa rin ang pagkaluskos hanggang sa biglang may kung anong kumalabog na bumagsak sa may lupa sa labas ng bahay. Nagmamadali si Charlie na kumuha ng itak sa may kusina. Sinabihan niya akong manatili sa kama habang inaalam niya sa labas ng bahay kung anong bagay ang bumagsak doon. Sumang-ayon naman ako sa kanya kahit medyo kinakabahan ako. Maingat siyang lumabas ng bahay bitbit ang gasera. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa aming silid tulugan at nabanggit niya na wala siyang inabutang anumang nilalang sa labas ng bahay. Hinayaan na lamang namin ang nangyari pero hindi na kami nakatulog ng maayos nun hanggang sa sumapit ng umaga. Tumagal pa ng ilang araw at hindi pa rin nagpapakita sa aming mag-asawa si Lourdes. Kaya naman mas napanatag ang kalooban ko noon. Hanggang sa sumapit ang aking kabuwanan. Isang gabi, humilab ang tiyan ko. Hindi ko na makayanan ang kirot na nararamdaman ko na para bang anumang oras ay pwede nang lumabas ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi na ako nakatiis at napasigaw ako noon. Ito naman ang naging dahilan para marinig ako ni Charlie. Lumabas siya ng bahay at tumawag siya ng tricycle driver. Agad kaming nagtungo sa ospital sa bayan kaso aabutin pa kami noon ng ilang oras bago makarating. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa noon ang sakit. Hindi pa man kami nakakalayo ng biglang masiraan ng sasakyan ng driver. Natirikan kami sa isang bakanting lote at medyo malayo-layo pa rin ang mga dumadaang sasakyan. Inalalayan na muna ako ni Charlie, gayon din ng driver patungo sa may sakayan. Nang walang ano-ano, bigla na lamang may humarang sa aming isang babae. Walang iba kundi si Lourdes. Halos mapasigaw ako sa sobrang gulat sa kanyang presensya nun. Hindi ko malaman kung paano niya nalaman na naroroon kami pero kinabahan ako. Dahil ibang-iba siya sa Lourdes na nakakasama o pumupunta sa bahay namin nun. Mahaba at buhaghag ang kanyang maitim at makapal na buhok. Mabaho ang kanyang amoy. Lourdes, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Charlie. Ngumisi si Lourdes at binalingan niya ako ng tingin nun. Mukhang manganganak na si Bianca. Makakasagaba lamang ang batang dinadala niya sa pagmamahala natin, Charlie. Kaya kinakailangan ko na siyang iligpit. Walang ano-ano ay lalong nagbago ang kanyang muka. Nangulubot ito at tila galit na galit sa akin. Nakatitig ito sa namimilog kong tiyan. Humarang si Charlie sa harapan ko. Lourdes, pakiusap. Huwag mong idama yung asawa at anak ko. Kung gusto mo ako makuha, ako na lang yung patayin mo. Subalit hindi nakinig si Lourdes nun. Biglang humaba ang kanyang buhok at pinuluputan ang katawan ng driver. Humihiyaw ang driver nun habang pilit na nagwawala. Walang ano-ano ay hinagis ni Lourdes itong driver na ito sa hindi kalayuan. Mula sa mga nasaksihan ko, napagtagpi-tagpi ko ang mga kwento ng aking mga magulang, lalo na ng kaibigan naming albularyo. Natiyak ko na si Lourdes ang babae na nakita ng mga magulang ko sa may kakahuyan nun.
Nagmamadali kaming tumakas ni Charlie. Pero napuluputan ng buhok ang aking tigkabilang mga paa. Natumba ako sa lupa nun. Kinuha ko sa aking bulsa ang bertud ng rosas, gayon din ang kaha ng posporo. Kiniskisan ko yon at lumika ng apoy. Ibinigay ko kay Charlie ang posporo at hinarap niya si Lourdes nun. Sige Lourdes, pahirapan at patayin mo ang asawa ko kung ayaw mong sunugin ko yung buong buhok mo. Napahiyaw ang nilalang sa sobrang takot nang ilabas ko ang birtud ng pulang rosas na yon. At nang makita niya ang posporong may ninggas ng apoy, huminto siya mula sa kanyang tinatatayuan. Charlie, sumama ka na sa akin kung gusto mong pakawalan ko si Bianca. Alam mo namang mga bata pa lang tayo, wala na akong ibang gusto kung hindi ikaw lang. Wala na akong ibang hinangad kung hindi ikaw lang. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ako ang piliin mo, kapalit ng kaligtasan ng asawa at anak mo. Pailing-iling akong humarap kay Charlie nun. Pero binitawan niya ang kaha ng posporo at unti-unti siyang lumapit kay Lourdes. Unti-unti namang natanggal at lumuwag ang mahabang pulupot ng buhok sa aking mga paa. Sinubukan kong damputin ang posporo bago ako bumangon. Naiiyak akong nakatingin kay Charlie habang yakap-yakap siya ni Lourdes. Sa pagkakataong yun ay nagtagumpay siya na maagaw ang asawa ko pero ang mga kasunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang lumitaw na naman ang kanyang mahabang buhok sa likuran ng asawa ko. Lourdes, bitiwan mo yung asawa ko. Akin lamang ang asawa ko at ako lamang ang nagmamay-ari sa kanya. Wala nang iba. Kumalas sa pagkakayakap si Charlie. Itinulak niya si Lourdes pero nahawakan siya nito sa leeg pero noong nakalapit ako sa kanila, sinindihan ko ang posporo at idinikit ko ang bertud ng pulang rosas sa hibla ng buhok ni Lourdes noon. Biglang natuyo ang hibla ng buhok nito. Kasunod noon ay itinapon ko ang posporo at mabilis na nagliyab ang kanyang mahaba at makapal na buhok. Sinuntok ni Charlie si Lourdes at pagkatapos noon ay kumalas siya sa pagkakahawak nito. Nilapitan ako ni Charlie at bahagya kaming umatras sa direksyon ni Lourdes para makaiwas sa sunog noon. Kitang-kita namin kung paano natupok ng apoy ang buong buhok ni Lourdes habang umaangil siya na naaagnas ang buong katawan. Naibsan ang sakit ng aking tiyan, pero hindi ko mapigilang mapaluha habang nakayakap sa asawa ko. Hindi ko akalaing nilamon ng kasakiman sa pagmamahal si Lourdes sa matinding interes niya kay Charlie. Tuluyan nang naging abo ang katawan ng manlalayog. At dahil doon ay napanatag na ang aming kalooban. Dahil sa wakas ay wala ng hadlang sa pagsasama namin ni Charlie. Tinulungan namin yung tricycle driver na hinagis ni Lourdes. Nagumpisa kaming maglakad hanggang sa may makita kaming isang tricycle driver pa. Huminto yung driver. Kaagad kaming sumakay sa tricycle patungo sa ospital sa bayan. Nung makarating kami sa ospital, sumulak na naman ang matinding pananakit ng tiyan ko. At yun na ang naging daan para makapanganak ako na maagap. Nailuwal ko ang isang malusog na sanggol. Walang paglagyan ng aming katuwaan nang masilayan namin ang aming mumunting anghel. Yun ang nagsilbing biyaya namin pagkatapos na maranasan ng mga hiwaga at kababalagan sa aming lugar. Sa kasalukuyan ay masaya kaming namumuhay ng simple. At hindi pa rin nawawala sa alaala ko ang naganap na engkwentro ko sa isang makasariling manlalayog. Nakamuntik ng umagaw ng aking asawa
at kumitil ng buhay namin.